na muling makadalo sa dambana sa araw na ito. Bukas po ng madaling araw, kami ay tutulak na muli papunta sa bansang Alaska. At speaking of sacrifice po, nandyan po si Lyndon. Alam kong marami pa siyang gagawin. Ngunit, ang sabi niya, sasamahan niya ako dito. Kahit meron pa po kaming mga suitcase na hindi pa niya nai-impake. So, maraming salamat sa iyong pagsama, mahal na Lyndon. Ang aking pong ama ang kadahilanan kung bakit kami naimbita sa dambana. Noong September po ng 2011, kami ay Iniuwi ko po ang aking ama matapos sabihin ng mga doktor sa Washington na wala na po siyang pag-asa. Nagawa ng lahat ang dapat gawin. Ngunit wala na raw pong pag-asa na gumaling pa siya sa cancer. Bilang nakakatandang anak, iniuwi po namin siya dito. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Kung saan-saan po ding albularyo, kahit nagdadasal po kami, iba-ibang albularyo ang pinagdalhan sa tatay ko. Ngunit, napapagod din po ang katawang lupa. Pero sabi po ng bunsong anak, bunsong kapatid ng tatay ko, sa bahay pare, dalhin niyo si Dico. May isang manggagamot doon na nakapagpapagaling. Nung una ko pong marinig, honestly po, pagod na po kami sa kung saan namin dinadala. Pero sabi po ng nanay ko, ng madaling araw, gumising na, pupunta tayo sa bahay pari at dadali natin si tatay nga po. Malaking pasasalamat po dahil sa karamdaman niya ay naimbita kami rito at nagkakilala tayo. At ang tunay na banal na espiritu na nasa katauhan ng Apo Conching ay nagliwanag din po sa aming mga kaisipan at sa puso. At hindi lamang po sa aking pamilya, kundi rin po sa mga kapatid ng aking ama, si Tita LP po, at halos lahat na rin po ay naimbita. Marami pong pagsubok na dumain sa amin. Ngunit, isa ang parati kong pinanghahawakan na ang Diyos na buhay na tumulong sa mga Israelita na makaalis sa Ehipto, na naghati ng dagat, ay siya ring Diyos na buhay na kasama natin araw-araw. Para po siyang 7-Eleven store, 24/7, 7 days a week, every second. Kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwanan. Marami pong biyayang sa akin na ipinagkaloob sa amin, mga material. 2.5 years ago po, binigyan ako ng bagong trabaho na nurse para assisted living home po for the government. At dito po nagkaroon ako ng pagkakataon na ang mga malapit ng sumakabilang buhay na mga matatanda na kung minsan ay wala na talagang kumakalinga sa kanila, ay hello po nanay, nabigyan po ng pagkakataon na makapagdasal siya kanila, na sila'y maipagdasal bago sila lumisan sa mundo. Sa bawat po pagdadalisay, basta po humahawak lang ako sa kamay niya, hawakan mo ng mahigpit ang aking mga kamay sa bawat pagsubok, dahil subok na po na kapag tayo ay nananalig sa Kanya at hindi tayo bumibitaw sa Kanyang hawak, walang takot, walang pangamba, sulong, diretsyo, patuloy ang buhay na may ngiti sa bawat umaga. Ang sabi ko po sa mga anak ko, a day without smiling is a wasted day. Sa bawat pagmulat ng mata sa umaga, ngiti na po tayo at magpasalamat sa Kanya. Dahil marami po na hindi na nagising sa kanilang pagkakatulog. Para po akong broken record.
na sinasabi sa mga anak ko na ganun. Ang material na bagay po ay isang gift. Ngunit, kung hindi natin ito gagamitin sa pagtulong sa kapwa at sa pag-aakay, ay walang saysay rin. Ang tunay na kaligayahan, ito po yung natutunan ko sa aking asawa, na napakabait po. Ang tunay na kaligayahan ay kung siya'y kapiling mo at sa bawat taong nakikita mo, siya'y nakikita mo. At dinalapit mo siya sa bawat taong nakita natin. Ang sabi ko sa mga anak ko po, kung sila sa araw-araw sa kanilang paglaki at sila'y papalari na maging successful financially, wag patuloy na maging mababa at patuloy na kalingain at pantay-pantay ang pagtingin sa bawat tao, lalo na sa mga mahihirap. Dahil kapag tayo lumalapit sa mga mahihirap, ang tingin natin sa kanila at may pagmamahal, ito ay ginagawa natin sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating pinagsisilbihan. Alam ko pong alam ninyong lahat. Maraming salamat po at ito po yung nakalimutan kong i-share dati. Yung pong sinabi ni Apo na ako ay isang alagad na akala ko po di ko po talaga ma-sure kung talaga. Pero nung pong isang gabi, sabi ni Mami Marisa, si Gina po ay isang alagad sa Alaska. Malaking kagalakan po ang aking puso. Kahit po busy sa trabaho, ang imahe po ng Divine Mercy ay pinipilit namin na maibahagi sa bahay-bahay. 2 weeks po sa bawat bahay. Dahil po yung 9 days na novena, tapos dinagdagan na kasi weekend po. At yun pong mga imahe ng Divine Mercy na inyong ipinadala ay kinagagala ko pong i-report na naipamahagi na sa lahat. At ang akin lang pong dasal na sa natitira pang oras at araw sa buhay ay parating isauna, ilagay sa first place ang ating Panginoon at huwag pabayaan na kung ano man ang mangyari sa araw-araw na siya ay mahuli. Parating siya ang una. Sa bawat araw ay siya ang parating una. Kahit ano ang mangyari sa araw mo, siya ang una. Kung may bad day ka, pero wala pong bad day kasi pipilitin natin maging positive. Kung ano man, kung wala kang kinain, kung mahirap ang araw mo, maraming nagsungit sa'yo, maraming mga problemang kinaharap, magpasalamat pa rin po. Kasi sa bawat pagdadali sa yan ay pagsubok. Yung para pong gold tested in fire na kapag nalagpasan natin ito, ay alam ko pong napakaganda ng ating pupuntahan. At kumpara sa lahat ng butil ng sand sa Boracay, ang sabi ko po sa mga anak ko, yung life dito, isang butil lang. And then the eternity that awaits us. Kung ano yung ginawa natin dito sa lupa, kung nanalig ka ba sa Panginoon, dapat wag natin sayangin ang araw-araw. Magandang umaga po at isang mapagpalang umaga. Purihin ang Diyos. Maraming salamat, mahal na kapatid. To all brothers and sisters, thank you for viewing via internet. Keep on watching. At sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng nagbahagi. Salamat.